na, oh. Mantika, oh. Wow! Sarap to niyan. Ano, umuusok pa, oh. Wow. Onyo kokok, kakokok tara. Lutong panalo sa bawat mesa. So magluluto tayo ng steak today. Lilinisin lang po natin, hugasan lang po natin yung ating meat. Yan o, nalaki po ng steak dito. At ganyan po siya kakapal. Kapag niluto, ayan o. Ganyan siya kakapal. Okay. Apat na ganun kakapal, oh. Look. Hugasan lang natin. Mamaya pa tong dinner, itong steak natin, pero kailangan natin hugasan ngayon para mapatuyo natin ng mabuti. Kailangan kasi dry na dry yung ating meat bago natin i-sear. Kapag yan hindi mo pinadry, ang tendency kapag nilagay mo na siya dun sa kawali, magkakaroon siya ng steam. Hindi natin gusto yon kasi yung steam hanggang 100 degrees Celsius lang, hindi siya ganun kainit para mapabrown niya ng mabilis yung meat, yung steak. Kaya dapat dry na dry kasi kapag sinir mo, ang target natin temperature 150 to 165 degrees Celsius para mabilis pong mag-brown at para mas masarap, mas malasa yung ating steak. Okay. Ayun. Okay, babalikan ko po kayo mamaya kapag lulutuin na natin. Magluluto na po tayo mga kakokok, no? So, kasama ko po si Tito. Say hi, kakokok. Kakambing po. Tito ni Coco. Yan, siya yung magluluto ng steak. Ito yung specialty niya, yung pagluluto ng steak. Hindi lang siya, pati yung pinsan ko, yung dalawang anak niya. Sobrang galing po nilang magluto ng steak. Kaya sabi ko, magvo-vlog tayo, sasamahan ko lang siya, pero most of the time, siya yung gagawa, siya yung magluluto. Ito na po, kakoko. Kailangan po nating painitin maigi yung ating pan. Yung mainit na mainit. Ito po yung ating mga, yan. May ano na po siya, may apoy na po siya sa ilalim. Ito po yung ingredients na ilalagay natin. Rosemary, garlic, at saka butter. Kahit na anong butter, pero ito po yung pinakamasarap na butter. At saka any oil, pero yung prepare ko po avocado oil. Avocado oil ang gamit natin dahil mataas yung smoke point niya. Perfect for high heat searing. Compared sa olive oil na mabilis mag-smoke, mas stable si avocado oil. Okay din ang canola oil pero mas bagay yung clean flavor ng avocado oil for steak. Gagawa po tayo ng steak. Tatlong klase po yan. Well, medium well, at saka medium rare. Bali, isisir lang, no? Kailangan tuyong-tuyo yung, ano, di ba? Dry na dry yung ating meat. Nakalimutan ko po ba, ito po yung salt. Kahit po anong salt, pero prepare ko po yung salt na pang steak talaga. Black salt po ito. Para pong ganyan siya. Yan, black salt. Ito po pang steak, pero any salt, pwede rin po siya. Alagyan po natin yung salt. Yan. Para po siyang, masarap po kasi lasa nito, hindi masyadong maalat. Yan. Baka nakikita po ninyo, may paper towel po dito para po makuha niyo yung moist ng meat natin. Ang pinipare po nating meat ay rib eye.
Pero yun po yung New York steak o anything. Pero ribeye po, hindi po siya ganong matigas, hindi po siya ganong malambot. Pero masarap po siya. Yung rib eye, hindi siya sobrang lambot pero hindi rin matigas, sakto lang. Mas flavorful yung rib eye dahil sa taba, kaya juicy at masarap talagang nguyain. Lagyan po natin ng salt kabilaan. May kasama ng salt yan. Hindi, salt lang to, black salt. Ayaw nga pala, black they call black salt. Oo nga pala, kala ko yun yung pepper. Yeah, wala siyang pepper. Ayan. Yan po. Hindi natin lalagyan ng pepper. Hindi po. Ayun. Yan. Kakokok, ako muna yung cameraman nyo, no? Ako yung nagka-camera sa kambing. Kambing po, tito ni Kakokok. Kakokok. Baka mabash tayo niyan. Mainit na. I think I can feel it now. Na mainit na. Ang gagawin po natin ay iluluto po natin siya sa gilid. Unahin nating lutuin yung well done at saka medium well. So pareho nating isi-sear yung edges around 4 to 5 minutes po each edge po, no, kabilaan, or until mag-brown at mag-render yung fat. Yun yung pinaka-goal natin. Ma-render yung taba at mapa-brown yung exterior para mas flavorful yung ating steak. Magtaka kayo bakit 4 to 5 minutes, masyadong mahaba. Makakapal po kasi yung cuts ng ating meat, no? Bawasan nyo na lang po kung manipis yung inyong meat. Basta ang pinaka-goal dito, ma-render yung fat at mapa-brown natin yung exterior para mas flavorful. Importante din dito, high heat at dapat mainit na mainit yung pan bago ilagay yung steak para mabilis mabuo yung crust at hindi mag-steam. Mas okay gumamit ng cast iron pan or heavy stainless steel pan kasi kaya nilang mag-hold ng high heat at pantay ang pag-sear. Iwas sa manipis na pan kasi mabilis lumamig at hindi maganda yung crust. Alam mo na maganda yung pan na ginagamit mo or tama yung init niya kapag naririnig mo yung solid na sizzle. Yun yung sign na perfect yung sear. Mga 4 minutes to 5 minutes para sa kabila naman. Ito po yung pinakamasarap na parte ng steak. Ayan po. Yun na yun, lumalabas na po yung sariling mantika niya. Yan na. Yan. Okay. Baka pwede na po natin siyang ibaliktad na. Yan. Yan yung gusto natin, no? Yan. Maganda yung pagkaka-brown niya. Alam niyo, kakokok, kapag ito po hindi nyo pinatuyo bago nyo iprito, mahirapan po kayong ma-achieve yung ganyang color, yung brown. Tama po yan, tama po yan. Yan, nakita naman po ninyo, parang kumain ka sa 5-star hotel na steak. For my experience, mas masarap po pa yung steak na ginagawa ko. Minsan, pag kumakain ako sa labas, mas na-appreciate ko pa po itong recipe ng steak na ginagawa ko. Kaya patitikman ko po si pamangkin kong si Kokok para matikman niya ang steak. Bango. Malamig po niyan dito, mga I think 40 or 50 degrees. Hindi naman po gaano malamig. Fahrenheit po yun. Fahrenheit. Hindi po, sine. Yan na, oh, makita, oh. Wow. Oh, nakita na po ninyo. Ang sarap po niya sa gilid. Gilid pa lang, pwede na kainin.
Ayan na po. Ay, tapos, lalagyan na po natin sa malapad na parte. Yan. So ngayon, isisir naman natin yung flat faces. Around 1 to 2 minutes bawat side or hanggang mag-brown siya. Yung kulay na katulad nung nasa edges. O, mag-flip na tayo sa kabila. Yan. Yan na. Hey. Benji boy. Benji. Good boy. Benji. Yan po si Benji. Yan o. Yayo ko. Shiba Inu po na aso. Napakita ko lang po sa inyo kung gaano kaitsura niya. Yan na po. Hindi pa po luto yan. Ito na po niyan ang ating pang final. Avocado oil. Yan. Hindi lang pong avocado oil. Yan. Tsaka butter. Yan. Yan po. Butter. Yan. At saka garlic cloves. At saka ito pong ating rosemary. Ito po yung talagang pangpalasa ng ating steak. Ganyan po siya. Masyadong mahaba. Yan. Ganyan lang po yan. Ganyan lang po yan. Yan. Naamoy mo na yung amoy. Yan na. Bango. Maglalagay po niyan tayo ng isa-isa. Dito na po yung final countdown niya. Para ma-absorb niya yung flavor. Ang una po natin gagawin yung well done. So kapag well done, 2.5 minutes hanggang 3 minutes po bawat side. Amoy pa lang, masarap na. Lalagay po natin yung butter at saka yan. Kung pwede po, maglalagay po tayo ng butter sa Dagdag pa ng butter. para masarap siya. Ayan na po, babaliktad na po natin. Ayan na. O, tignan mo na ninyo. Oh. Wow! Sarap to niyan. Ayan mga kakokok. Ayan. Lagay na po natin sa ating sangkalan. Ito po ay well done. Yes. Sigurado, baka pag iniwa yan, may dugo pa. Ay, wala na yan. Kasi sa gilid natin iiwain eh. Ito pong second steak na niluluto natin, ito po ay medium well at lulutuin natin bawat side ng maximum of 2 minutes, no? Maximum po of 2 minutes bawat side. Else, magiging well done po yan kapag lumampas po kayo doon. Inuulit ko po, katulad po ng sinabi natin kanina, ang timing po ay depende po sa thickness ng inyong meat. So kung makapal po katulad ng ginagawa natin ngayon, pwede nyo pong sundin yung timing natin. Pero kung mas manipis po, bawasan nyo po. Else, magpe-fail po yan. Okay na. Yeah, ito na po. Susurin na po natin ang well at saka, ano ba to? Medium well. Medium well. Ito po yung well done.
Ayan po, kailangan po natin, kung magluluto po ulit tayo, kailangan palitan po natin yung ating oil. Kasi mangingitim na po siya. Hindi na po siya ganong masarap. Importante na i-rest muna yung steak before hiwain para bumalik at pag-settle yung juices sa loob ng meat. Kapag hiniwa agad yan habang mainit na mainit pa, lalabas lang yung juice sa chopping board at mas magiging dry yung steak. Usually, 5 to 10 minutes rest. Enough na po yun. Depende sa kapal ng steak. Yan, nakita po ninyo. Yan. Kita niyan? Yan ang medium well. Yan. Kita po niyan. Yan. Oh. Parang nagmomo siya sa sarap. Wala siyang dugo. Parang juicy, Yeah, no? juicy. Alright. Yan. Ito naman po yung tinan nyo. Parang juicy. Ito naman po yung ating well done. Yun yung well done. Ayan. Wow. Ayan o. Oo nga, no? May difference. Yan. Oo. Yan. Acting nyo. Iba yung kulay. Ito Parang medyo puti. nasa white side Yeah. na siya. Yung well done. Yeah. Yan. Tingnan nyo. Okay. So gagawa tayo, magluluto tayo Ayun ng lang. medium rare. Pero tikman muna natin. Yan. Tikman mo. Tikman natin itong medium well. Nga ma'am. Ito yung well done natin. Parang puti siya. Sarap. Sarap. Lambot. Juicy. Nga ma'am. Sarap. Gagawa tayo ng medium rare. Yung may konting dugo pa sa gitna. Ito naman yung well done. Yan, may well done, no? Makikita nyo po na may nasa white side na siya, hindi na siya pinkish. Sarap ng gilid. Yeah. Sarap talaga. May crunch. Wow. Yung salt na ginamit mo, kakokok, masarap ha. Yeah. Anong brand? Pang steak talaga yan. Nakalimutan ko na anong brand pero black salt pang steak. Lalagay ko na lang sa description box kung anong brand ng salt na gamit. Yeah. Kakokok. Sarap. Naman na? Ano naman ako nakikayan eh. So ayan, niluluto naman po natin yung ating medium rare. Same method lang ng pagluto, may pinagkaiba lang siyempre sa cooking time. Mas mabilis pong lutuin yung medium rare. So una, isisir natin yung edges. Kabila ang edges, tig 1 minute po each side. Sarap. Lakang baka. Binaligtad na natin. Yan, so 1 minute ulit dun sa kabilang side. Ayan. Itong kabila na. Yan. Sarap ng brown niya eh. Sarap. So ayan, binaliktad na rin natin yung flat faces po. Isisir din natin 1 minute din po bawat side. Delikado. Nakasumabra siya. Yan. Kaya lang yan. Yan. Nakikita na ninyo. Ayan, alisin na po natin. Maglalagay na po tayo ng avocado oil. Cloves. Rosemary. Yan. Para sa medium rare, lulutuin natin magkabilang side 1.5 minutes hanggang 2 minutes po bawat side. Hindi po kayo pwedeng lumampas sa 2 minutes
Kasi po, hindi na po magiging medium rare yan kapag lumampas kayo. Ayan. Wow. Kita nyo? Ayun, oh. Yan, no? May dugo-dugo pa siya na konti. Pero sa akin, yan po yung masarap. Tingnan mo mukha kokok. Yan ang ating rare. Tikman natin yung medium rare. Yan, oh. Tignan nyo po. Yan, oh. Umuusok pa, oh. Ayan. Wow. Onyo kokok sa kusina. Sarap. Luto Salamat sa... Actually, mas masarap pa sa mga restaurant, eh. ulam na astig. Kain na tayo sigurado. Yan, oh. Onyo kokok Pakita ko yung juice niya, oh. tikman. Oh. Mga lutong laging pinag-uusapan. Ba? Sarap.